Mga ginawa mo'y ihahayag ko sa aking mga kababayan. Sa gitna ng kapulungan, ika'y papupurihan. Kayong lingkod ni Yahweh, siya inyong purihin. Kayong lahi ni Jacob, siya inyong dakilain. Bayan ng Israel, walhatiin siya't sambahin. Mga dukhay di niya pinababayaan at hinahamak. Hindi siya umiiwas sa humihingi ng paglingap. Sinasagot niya agad ang mga kapuspalad. Ginawa mo'y pupurihin sa dakilang kapulungan. Sa harap ng masunurin, mga lingkod mo'y hinirang. Mga manata kong handog ay doon ko iaalay. Ikaw ang batong buhay na sa akin nabuksan. Ako'y sinanggalang sa lakas ng kaaway. Batis kang sa galingan, gamot naming may damdam. Hanggang may tumibigok, hininga sa Panginoon. Hindi ako tutugod, hanggang di ka may bandog. Ikaw ang nagpalubog, saan ka nagpalakyot? Iaalay kong lahat, buhay ko'y hanggang wakas. Tanging ikaw ang kahalag, sa hubungan mong tapat. At nooy mahayag ang Tayo pong lahat ay yumuko at tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na pinagmumula ng aming buhay at lahat ng aming ikinabubuhay. Salamat Panginoon sa dakilang araw na ito, sapagkat sa araw nito kinikilala namin ang pagliligtas mo sa buhay ng bawat isa sa amin mula sa kasalanan na aming ginawa at sinalita. Panginoon, naniniwala kami na kung ikaw ang nasa amin, magagawa namin ang lahat ng bagay. Kung ikaw, Panginoon, ay wala sa amin, anuman, hindi kami magtatagumpay sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, salamat sa dakilang araw na ito. Ibinigay mo sa amin ang iyong buhay upang ang aming mga kasalanan ay mapawi sa amin. Tulungan mo, Panginoon, na mapanatili namin ang ganitong hangarin sa aming buhay na ikaw ang aming paglingkuran habang kami ay nabubuhay. Salamat, Lord, at ikaw ang inaasahan namin na sasama at tutulong sa amin. Amen. Marami siguro kayong napapansin sa ating altar. Ngayon po ay ating ginugunita ang huling 7 wika
ng ating Panginoong Hesus. Simula po nung kagabi na ginunita natin yung huling hapunan, pagkatapos po nun, less than 24 hours ang magiging buhay ng ating Panginoong Jesucristo. At sa mga sandaling ito, kung ating aalalahanin yung nakaraang kasaysayang yon, meron na lamang kulang sa 6 na oras ang ilalagi ng ating Panginoon sa lupa, sapagkat base sa mga pag-aaral ng mga Bible scholars, ang ating Panginoong Hesus ay namatay sa ibabaw ng krus sa ganap na 3:00 ng hapon. By tradition, ang mga altar ay ine-empty sa araw ng Biyernes Santo bilang simbolismo ng naging karanasan ng ating Panginoon that He was emptied of everything. Hinubad sa ating Panginoon ang lahat. Kanyang pagiging Diyos. Hindi lang yun, ang kanyang pagiging tao, ang kanyang dangal, at maging ang kanyang buhay. Kaya po ganyan ang altar natin. Lahat ng mga nakikita natin, candles, Bible, flowers, plants, offering plates, wala dyan lahat. At yan po ay ibabalik sa Pasko ng pagkabuhay. Kanina merong batang lumapit sa akin. Bakit po may itim yung krus? Kaya dapat po ay talaga naunawaan natin, magmula sa bata, yung pong itim na telang yon ay sumisimbolo sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Sa mga kapatid nating Katoliko, talagang ang altar binabalutan ng itim na tela. At yun po ay isang napakagandang simbolismo. Kami po ay nagkasundo ng inyong mga pastor na ako'y kanilang ipapako sa krus. Kaya't ako ang magsesermon sa pitong wika ng ating Panginoong Hesus. Sa mga susunod na taon ay sila naman ang ating ipapako. Nais ko pong dalhin sa inyo ang temang pinamagatang The 7 Secrets of Experiencing Peace. Ang 7 sikreto kung paano tayo makakaranas ng kapayapaan. In John 14:27, Jesus said, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." Ang kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon sa atin is peace of the cross rather than peace of the crown. Yung kapayapaang ipinagkakaloob sa atin ng mundo ay panandalian lamang, short-lived. Ngunit ang kapayapaang ipinagkakaloob ng ating Panginoong Jesucristo ay mahaba. Habang panahon, habang buhay. Ang kapayapaang ibinibigay ng mundo ay nakabase sa mga outside happenings. Kaya ang bunga ng kapayapaang ito ay tinatawag na happiness. Nakabase sa mga outside happenings. Ngunit yung kapayapaang nagmumula sa Panginoon is happening inside us. Yung kapayapaang nangyayari sa kaloob-looban natin na hindi nakabase doon sa mga nangyayari sa labas. It is internal joy. At wala pong ibang makapagkakaloob ng joy na yan, internal joy, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Old Testament,
Ang salitang ginagamit para sa peace o kapayapaan ay yung salitang shalom. Sabihin nyo nga, shalom. Napakayaman po ng salitang ito. Yung tunay na peace, yung tunay na kapayapaan ay resulta ng tamang relasyon sa 4 aspects of relationships. Tamang relasyon sa Diyos, tamang relasyon sa kapwa, tamang relasyon sa sarili, at tamang relasyon sa kalikasan. So kapag meron po tayong tamang relasyon sa 4 na aspeto ng relationships na yan, ay meron tayong shalom, meron tayong tunay na kapayapaan na panloob at hindi nakabase sa mga happenings. Ang tanong, paano natin ma-establish ang ganitong right relationships na magbubunga ng shalom o ng tunay na kapayapaan? Yan ang sasagutin natin ngayon. The secret lies on the 7 last words of Jesus. Kahit po sa ating mga tao, yung huling salita ay talagang pinahahalagahan. Kahit daw yung mga sinungaling, pag mamamatay na, magsasabi na ng totoo. Kaya nga pinapahalagan yung mga last will and testament, yung huling pananalita, yun daw ay talagang totoo. Kung sa mga tao ay ganon, na marunong magsinungaling, sa Panginoong Hesus pa kaya na ni minsan na hindi nagsinungaling, na hindi natin pahalagahan ang kahulugan ng kanyang huling 7 wika sa ibabaw ng krus? Itong sikreto ng mapayapang buhay, hindi sikreto ng namayapang buhay, 7 sikreto ng mapayapang buhay, kukunin po natin sa 7 wika ng ating Panginoong Hesus. Mahirap gawin, pero kapag ito po ay nagawa natin, magaganap sa atin yung sinabi ni Paul, yung tinatawag na niyang peace that passeth understanding. Yung kapayapaang hindi kayang ipaliwanag ng ating isip. Paano mo nga ba namang ipapaliwanag sa iyong isip na mayroong ka pa ring kapayapaan sa kabila ng maraming kaguluhan sa iyong paligid? It defies human logic. Ang sabi ng ating Panginoon, kauna-unahan niyang wika, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Dito po natin kukunin sa unang wika ng ating Panginoong Jesucristo, and the first secret. Ano po ang unang sikreto ng pagkaranas ng shalom? Be understanding of the situation of others. Unawain ang kalagayan ng iba. We can do this by doing the following. By not being judgmental of others and by putting ourselves into their shoes. Ating Panginoong Jesucristo, He was completely innocent. Wala siyang anumang ginawang kasalanan. Pwede niyang right away ay i-judge, kundinahin ang lahat ng gumawa sa kanya ng kasalanan. Pero sa kabila po ng lahat, Jesus gave them the benefit of the doubt by assuming that they do not know what they are doing. Sabi niya, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pero po tayo, usually, ina-assume natin,
na alam ng ating kapwa ang kanilang ginagawa. Kung merong gumawa ng kasamaan sa atin, agad ang assumption natin sinadya, di ba? Meron nagawa sa atin, sinadya yan. Hindi pwedeng hindi niya sinadya yan. So wala po tayo doon sa konsepto ng kaisipan na katulad ng ating Panginoong Jesucristo na sa kabila ng ginawa sa kanyang mararahas na bagay, inassume pa niya na hindi nalalaman ng mga taong ito ang kanilang ginagawa. Lumagay siya doon sa kalagayan ng mga taong yon. O yung mga nagdadrive dito. Usong-uso ang road rage ngayon eh. Pagka ikaw ay kinat, ano una mong iisipin? Salbahe ito, nakakalalaki ito, di ba? So ganun ang assumption mo kagad, sinadya niya. Eh kung isipin mo kaya, baka emergency, baka may mamamatay, baka kailangan niya ako ikat para siya maunat, merong malaking kadahilanan, sigurado hindi ka magagalit. Because you assume na hindi sinadya yung ginawa niyang iyon. Si Stephen Covey, doon sa aklat na The 7 Habits of Highly Effective People, sabi niya, we must seek first to understand, then be understood. Hanapin daw po muna natin na unawain natin yung iba bago tayo unawain. Baligtad na nangyayari, di ba? Karaniwan, unawain mo muna ako. Kaya nga pag tayo nakipagtalo, laging ganun ang mga dialogue eh. Makinig ka sa akin. Pabayaan mo muna ako magsalita. We must seek first to understand, then be understood. Ngayon ay hindi na ang tinatawag na IQ or intelligence quotient ang mahalagang sukatan ng katalinuhan o kahusayan ng isang tao. Gaano ba kataas ang IQ nyo? Araw yan ang sukatan. Pag mataas ang IQ, siguradong matalino yan, magaling yan, siguradong magtatagumpay yan. Pero ngayon, hindi na po yan ang sukatan ng sinasabing ang isang tao ay magaling at magtatagumpay, hindi na intelligence quotient, kundi emotional intelligence na mayroong kaugnayan sa pakikipagkapwa-tao, sa pag-unawa sa kapwa. Ito raw ang mas matibay na sukatan na ang isang tao ay magtatagumpay sa kanyang profession, sa kanyang karir. Hindi yung matalino, kundi yung mahusay makipagkapwa tao. At ayon nga po sa ito ay mga worldwide survey studies na ginawa, yung mga star performers ay hindi naman yung mga may laude-laude. May mga laude, summa cum laude, magna cum laude, magna cum laude, yung iba suman cum latik. Pero yung maraming mga tao, ayon sa pag-aaral, naging mga tagumpay kahit karaniwan lamang, average lamang ang kanila intelligence, ngunit mahusay makipagkapwa-tao. Jesus said, I say unto you today, you shall be with me in paradise. Kukunin po natin ang ikalawang sikreto sa ikalawang wikang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, and the second secret is, be generous to those who are in need. Para magkaroon ka, makaranas ka ng kapayapaan sa iyong sarili,
maging mapagbigay ka raw sa mga taong nangangailangan. This is the reason why there is no peace in the world, because people are selfish. We live in a very individualistic society. Ang pagkamakasarili ay nagkukulong sa atin sa isang magulo at walang kasiyahang damdamin. Ang tanging maaaring makapagpalaya sa atin sa ganitong kalagayan ay ang pagiging mapagbigay sa kapwa. Sabi po doon sa Acts 20:35, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, it is more blessed to give than to receive. Marami po mga pilosopo ang nagsasabi na yun daw sinabi ng ating Panginoong Jesus na higit na mapalad yung nagbibigay kaysa tumatanggap, yan daw ay totoo lang sa mga boksingero. Mapalad daw yung nagbibigay ng suntok kaysa tumatanggap ng suntok. Tama naman kung boxing ang pag-uusapan. But you know, this is true in every aspect of human life. Ito ang kagalakang nadarama ng isang nagbibigay kung bukal sa loob ang pagbibigay. Kung yung tumanggap ay happy, yung nagbigay ng bukal sa loob ay mas happy. Naniniwala kayo doon? Siguradong ikaw na nagbigay, na bukal sa loob mong pagbibigay, mas masaya ka kaysa doon sa taong binigyan mo. Kung ikaw ay nagbigay, ibig sabihin ay binigyan ka ng Panginoon ng kakayahan na magbigay. Kung ikaw ay tumulong sa kapwa, ikaw ang nasa kalagayan para tumulong at ang tinulungan mo ay nasa kalagayan para tulungan. Marami nga nagsasabi, ito, totoo ito. Di bali ng maya't maya ako'y nag-aabuloy, wag lang ako ang abuluyan. Di ba? Kung ikaw, ito pa ang mahalaga, ay nagbibigay, bibigyan ka rin ng Diyos. Ang totoo, ang ibibigay sa atin ng Diyos ay ibinabase niya sa uri ng ating pagbibigay. Kung ikaw ay galante sa pagbibigay, magiging galante sa iyo ang Diyos. Pero kung ikaw ay kuripot sa pagbibigay, magiging kuripot din sa iyo ang Diyos. You have the choice to make. Nasa iyo yan kung anong gusto mong gawin sa iyo ng Diyos. Sabi sa Luke 6:38, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Kung tayo ay magbibigay, kung tayo ay magbibigay, mga kapatid, gawin po nating guide. Gawin nating guide yung ikalawang wika ng ating Panginoong Jesucristo sa ibabaw ng krus. Ano yung ikalawang wika niya? Sa Tagalog, ano? Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Friends, let us give our paradise
to those who are in need. Meaning, let us give the best. Let us give what is more than expected. Pagkaloob natin yung higit sa inaasahang ibibigay natin. Ang hiniling lamang ng tulisan, siya'y alalahanin ng ating Panginoon kapag siya'y nakarating sa paraiso. Ngunit anong ginawa ng ating Panginoon? Isinama siya sa paraiso. Let us not put off till tomorrow our generosity. Huwag na nating ipagpabukas ang gagawin nating kabutihan sa ating kapwa. Ang sabi ng ating Panginoon, ngayon din. Hindi sinabi ng ating Panginoon, bukas, sa 1 linggo, isasama kita sa paraiso. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Let us not put off till tomorrow our generosity. Gagawa din lamang tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Gawin na natin ngayon. Sa duguang kamay, sa sugatang laman, pinahayag niya'y walang imbot na pagmamahal sa sanlibutan, na bawat hakbay likaw, binigay ang kanyang buhay at pag-ibig niyang banal. Kanino pa matatakot? Kanino pa masisindak? Ang tulad kong angki, kaligtasan ang buhay ko ngayon, walang kasing ligaya. Ang dati kong anyo ngayon, kanyang binago na. Tangan ko'y kaligtasan na, isisigaw sa mundo. Sa bisig ni Jesus, mahihimlay ang puso ko. Buhay, binigyan ng saysay, hinubog niya't
puso ko'y mahihimlay ang puso ko. Jesus said, "Woman, here is your son. Here is your mother." Third secret, kukunin po natin sa ikatlong wika ng ating Panginoong Hesus. Be with the people you love. Alam po ninyo, the most important investment in any relationship is not money. It is time. Ito'y isang puhunan na mayroon tayong lahat at tayo'y pare-pareho. Yung mayaman, yung mahirap, pareho tayong mayroong 24 hours. Hindi totoo yung sinasabi nating wala tayong panahon. Lagi tayong may panahon sa mga bagay na gusto nating gawin. Sa mga taong minamahal natin, we do not only find time, we make time. Kasi kung hahanap lamang tayo ng panahon sa mga taong mahal natin, baka hindi natin makita yung panahong yon. Kaya't yung panahon para sa minamahal natin ay ginagawa natin. We make time. We do not only find time. Kung may isang bagay na dapat lagi nating hinahanapan ng ating panahon, ito ay ang relasyon natin sa ating kapwa, lalo na sa ating pamilya. Kaya maraming ngayong mga wasak na pamilya ay dahil sa absentee parents, dahil sa mga magulang na walang panahon sa kanilang pamilya. Mga magulang na busy. Kaya magulo ang mundo ay sapagkat maraming tao ang walang panahon sa kapwa. Jesus was a very busy man. But despite his busyness, despite his public ministry, he always had time to individuals in need. He always had time even for his family. Isipin ninyo, sa bingit ng kamatayan, naalala niya ang kanyang ina. Ipinagbilin niya ang kanyang ina sa isa sa pinakamalapit sa kanyang mga alagad. Mga kapatid, kung ang inyo pong mga inay buhay pa, patawarin niya. Excuse niyo po ako kasi naalala ko yung nanay ko. Died last year. Buhay pa ang inyong mga ina, make time for them. O ang inyong ama, minsan kapag tayo'y masyado ng busy sa pagtatatag ng ating sariling pamilya, nakakalimutan na natin ang ating mga magulang.
Ako po'y maging magulang na katulad ninyo, wala na palang papalit. Doon sa yung anak mo na alam mo na busy, na dadalaw sa'yo. Ako po ay hanga kay Pastor Nards at kay Ate Mariel. Papaanong yung buhay nila, hindi na sila nagtrabaho, talagang ginugugol nila sa pag-aalaga sa kanilang minamahal na ina. Sa buong panahon ng ministeryo ng ating Panginoong Hesus, walang isa mang taong lumapit sa Kanya na pinagkaitan niya ng panahon. Di namin magawa ng mga pastor ito. Lagi siyang naglalaan ng panahon sa kanyang kapwa. Kailanman ay hindi niya itinuring na kaabalahanan ang pagtulong sa kapwa, ang pagiging busy ay hindi excuse sa pagbabaliwala natin sa ating kapwa. Today, as we reflect on Jesus' third word on the cross, let us remember our own family. The big question for us to answer is this: are we investing enough time for people whom we love? Jesus said, my God, why have you forsaken me?" Ito po ang ikaapat na wika ng ating Panginoong Jesucristo sa ibabaw ng krus. At kukunin natin ang ikaapat na sikreto ng pagkakaroon ng isang mapayapang buhay. And the fourth secret is this: be open to God. Bring Him your questions, even your doubts. Maging bukas sa Panginoon. Dalhin mo sa Kanya ang iyong mga tanong, maging ang iyong mga pag-aalinlangan. Ang ating Panginoong Jesus mismo ay nagtanong sa Kanyang Ama, nagpahayag ng Kanyang mga hinaing, damdamin at pag-aalinlangan. Huwag kayong matakot na magtanong sa Diyos. Huwag kayong mangiming iparating sa Diyos ang inyong mga tanong at maging ang inyong mga pag-aalinlangan. Ang pagtatanong ay tanda ng pag-unlad. Tulad ng mga bata, kapag sila'y nagsimula ng magtanong, ibig sabihin nito'y nais na nilang maintindihan ang mga bagay-bagay. Si Robert Schuller ay mayroong napakagandang sinabing definition ng faith. Sabi niya, faith is doubting your doubts. Can you imagine, definition ng faith, dalawa-dalawang doubts. Ang pananampalataya ay ang pag-aalinlangan sa iyong mga pag-aalinlangan. Naintindihan niyo ba? Yes. Meron tayong mga pag-aalinlangan. Kung wala tayong pananampalataya, yung mga pag-aalinlangan natin ang siyang nangingibabaw sa ating pagkatao. Ngunit kapag may pananampalataya tayo, hindi natin basta tinatanggap ang ating mga pag-aalinlangan. Kino-question natin. Pinag-aalinlanganan natin ang ating pag-aalinlangan. Sa gitna ng ating mga doubts, sa gitna ng ating mga pag-aalinlangan, sa gitna ng ating malalalim na tanong, kinakailangan tayong manahimik upang marinig natin ang sinasabi ng Diyos.
Mga kapatid, ang Diyos ay nagsasalita sa dalawang kaparaanan. Through whisper or silence. Bihirang sumigaw ang Diyos. Di tulad natin, kapag meron tayong gustong patunayan, itinataas natin ang ating tinig, sumisigaw tayo. Maganda pong pag-aralan ang dynamics ng whisper o pagbulong. Kayo ba'y naranasan ninyo na bumulong, magbulong, at bulungan? Right. Naranasan natin lahat yan. Ang binubulungan mo lang ay ang mga taong malapit sa iyo. Right? Hindi mo binubulungan ang isang taong hindi mo kilala. Ginawa mo na ba yun? Hindi mo kilala, binulungan mo? Ang maaari lang bumulong sa iyo ay isang taong close sa iyo. Di ba? Maliban na lang kung hold-upper. Meron ako karanasan nung ako'y nag-aaral. Kaganda ng damit. Ka-long sleeves pa. Nakbayan ako. Sa loob-loob ko, close kami. Pagkatapos sinabi, hold up ito. Huwag ka maingay. Hindi mo rin pwedeng bulungan ang isang taong hindi mo katabi. Nakarinig na ba kayo ng bumubulong? Halimbawa si Ate Lina. Binulungan niya si Ate Modi. Pwede ba yun? Bubulungan. Sisigaw ka pa ganun. So ang pwede mo lang bulungan ay yung taong katabi mo. Ibig sabihin, ang pagbubulungan ay katunayan ng malapit na relasyon sa isa't isa. Ganito rin ang Diyos. God speaks to us in whisper. Habang tayo'y malapit sa Kanya, lalo siyang nagsasalita sa pamamagitan ng pagbulong. Mahina, pabulong ang Kanyang tinig, kaya't kinakailangan tayong huminto, manahimik at makinig. Kung mahirap marinig ang sinasabi ng Diyos, kapag siya'y bumubulong, lalo namang mahirap marinig ang kanyang sinasabi kapag siya'y tahimik. Kapag tahimik ang Diyos, hindi nangangahulugang wala siyang sinasabi sa atin. Remember this, silence is the most powerful language of the heart. Yan ang pinakamakapangyarihang tinig ng puso, ang katahimikan. Yung mga husbands, naranasan nyo na ba ito? Ako'y karanasan ko ito eh. Pag meron kaming tampuhan ni Ate Digna, habang siya nagsasalita, okay ako. Bumabalik ako sa kanyang mga sinasabi. Pero the moment na tumahimik siya, patay na ako nun. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya yung power of silence. Yes. Kapag ang Diyos ay tahimik, hindi ibig sabihin wala siyang sinasabi, meron siyang sinasabi na hindi kayang katawanin ng anumang salita o tunog. Alam niyo, meron po nagsabi na theologian, nakaranas na ba kayo ng kapag kayo nananalangin, matindi yung iyong dinadala? Hindi mo mabigkas yung iyong panalangin. Ang ginagawa mo na lamang ay magbuntong hininga. Naranasan nyo na yon? Hindi ka makapanalangin, puro buntong hininga, sobra ang sakit. Meron pong isang theologian na nagsabi, tinatranslate ng Holy Spirit ang ating mga buntong hininga into a prayer. Wow! Isinasalin ng banal na Espiritu
yung ating mga buntong hininga, isinasalin niya sa panalangin at nakakarating sa panan ng Diyos. Kapag ang Diyos ay tahimik at tila hindi nakakarinig ng ating panalangin, ang gusto niya ay damhin natin ang kanyang pagmamahal. Na tulad ng aking sinabi, ay hindi kayang ilarawan ng anumang salita o anumang tunog. James Long, doon sa kanyang aklat na pinamagatang When God is Silent, We Need Him the Most. Sabi niya, napakaganda nito. When God chooses to speak, it is purposeful. When He chooses to remain silent, it is just as purposeful. Sometimes we learn the most as we first go for Him in the darkness. Sometimes He speaks His mind through silence. Kapag tahimik ang Diyos, gusto niyang tayo'y manahimik upang maunawaan natin ang kanyang sinasabi as God says in Psalm 46:10, Be still and know that I am God. Mahimik ka at alalahanin mong ako ang Diyos. Jesus said, I thirst. Ito ang ikalimang wika ng ating Panginoon sa ibabaw ng krus. Kukunin natin ang the fifth secret. Be attentive to your physical needs. Bigyan mo rin ng pansin ang mga pangangailangan mong pisikal. Sa ibabaw ng krus, ginanap ni Jesus ang pinakadakilang pagpapakasakit para sa katubusan ng sangkatauhan. Gayunman, hindi siya nangiming ipahayag ang isang personal at pisikal na pangangailangan. The fifth word of Jesus on the cross reminds us that we should be responsible for our own physical well-being. Kailangang pangalagaan natin ang ating sariling kalusugan sa pamagitan ng pagpansin sa ating mga physical needs. Bilang mga tagasunod ni Jesus, mayroon tayong tatlong mahalagang prioridad. First is God. Second is our family. And third is ourselves. Magmula dun sa tatlong iyon, saka lamang tayo pwedeng magbigay ng pagpapahalaga sa iba pa. Because we are both a spiritual and physical being, we've got to value them both. Kung puro spiritual lang ang ating iintindihin, baka maging multo tayo. Kung puro physical lang naman ang ating aatupagin, baka tayo maging incredible Hulk. There must be a good balance between the physical and the spiritual. Kailangan pong binabalanse natin yung ating katauhan bilang physical at bilang spiritual. Sapagkat yan po ang ating nature. We are both physical and spiritual being. Ang paglalaan ng panahon para sa pisikal na pangangailangan ng sarili ay nangangahulugan ng mga sumusunod.
Panatilihing maayos ang ating physical appearance. Kung postura ka o palaayos nung ikaw ay teenager, lalo kang dapat maging palaayos kung ikaw ay may edad na. Natutuwa tayo doon sa ating mga artista, Van. Yung pong ating mga kababaihang ire, yan ay sumasakay doon sa van. Yun ay van ng mga artista. Tingnan nyo naman, lagi sila nakapustura. Laging naka-makeup na parang dadalo sa shooting. Pinapangalagaan nila yung kanilang physical appearance bagamat sila'y may edad na. Kung noong araw, kung kayo mga teenager pa o young professionals, kayo ay laging amoy musk oil, hindi naman dapat na pag matanda na kayo'y amoy na kayong efficacent oil. Kumain ng wastong pagkain. Kumain ng sapat lamang, huwag sobra-sobra. Avoid junk food and soft drinks. Ganito po ang kasabihan ng mga Chinese. If you want to live long, eat less. Kung gusto nyo raw mabuhay ng matagal, kumain kayo ng konti lang. Right? Konti lang. Magpahinga, mag-exercise, maglibang. Sabi nga sa TV commercial, magastos magkasakit. Hindi lang magastos. Kapag tayo nagkasakit, mauubos ang lahat ng ating savings, magkakautang-utang pa tayo at higit sa lahat, hindi natin magagawa ang ipinapagawa sa atin ng Diyos. Maging masipag tayo sa mga bagay na magpapaunlad ng ating espiritu, ngunit maging masipag din tayo sa pananatili at pagpapaunlad ng ating kalusugan.
Jesus said, "It is finished." Kukunin po natin ang ika-anim na sikreto mula sa ika-anim na wika ng ating Panginoong Jesus. And the secret is, be totally committed to what you do. Kay Papa ng Cruz, sinigaw ng ating Panginoong Kristo, naganap na. Sigurado siyang naisagawa niya ang kanyang misyon. He was sure he had given its all. Ang ika-anim na wika ng ating Panginoong Jesus sa ibabaw ng krus ay humahabol sa atin to achieve or excellence. Walang puwang sa kaharian ng Diyos ang tinatawag na mediocrity. Hindi pwede ang pwede na. Ano mang gawin natin, ay kailangan ituring natin na isang handog sa Diyos. Ihahandog mo ba sa Diyos ang isang bagay na hindi mo pinaghirapan, hindi pinag-isipang mabuti, hindi ginawa ang lahat? Colossians 3:23 says, "Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord and not for men." Yung po mga athletes na kalahok sa takbuhan, sa kanilang training ay tinatangka nilang i-break hindi ang record ng iba, kundi yung kanilang sariling record. Ganun po ang training. Kung natatakbo niya sa ganitong oras o ganitong distansya, kailangan doon sa training na yun, nahihilitan niya. Natatalo niya, nabibreak niya yung kanyang sariling record. In our striving for excellence, this must be the same rule. Let us strive to break our own record. Let us improve on what we have done. Let us compete with ourselves by trying to make better our good and best our better. Kapag naibigay na natin ang lahat to the best of our ability, pwede na natin sabihin sa Panginoon, "It is finished." Ayon sa psychology, sa ating pagtanda, ang higit nating pagsisisihan ay hindi naman yung mga hindi magagandang bagay na nagawa natin, kundi yung magagandang bagay na hindi natin nagawa. So, ang pagsisisihan natin, hindi yung pangit na mga bagay na nagawa natin, kundi yung magagandang bagay na hindi natin nagawa. Kaya para wala tayong pagsisihan, kung may oportunidad na gumawa ng mabuti, let's go for it and let us always do our best. Galatians 6. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Lagi po nating iisipin sa anumang ginagawa natin that it may be the last.
Kaya kung ang isang pastor, halimbawa tulad namin, ay magsesermon, dapat iniisip namin yun na ang huli naming sermon. That is why we have to deliver the best message as if it were our last. Alam nyo, kaninang umaga, hindi ko malaman kung bakit ganito yung binigay sa akin ng Panginoon na vision. Vision sa akin ng Panginoon ay ito. I am giving you 5 years to do my business, for you to accomplish my business for you. 5 years. 5 years from now, I am, ilan taon ba ako ngayon? April 30, sa 30. Ako po ay 73, plus 5 years, so 78. Not bad. Pero yun po pinakitang vision sa akin ng Panginoon. Kaya mga kapatid sa CSF, kung medyo ako nagmamadali sa mga gusto kong mangyari, just remember the 5 years. Okay? Remember the 5 years. Jesus said, Father, into your hand I commend my spirit. Ito po ang ikapitong wika ng ating Panginoong Hesus. Kukunin natin yung the seventh and the last secret, be trusting to God. Magtiwala sa Diyos. Pagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat, everything, maniwala kang ang plano sa iyo ng Diyos ay mas malaki kaysa plano mo. Maniwala kang sapat ang kapangyarihan ng Diyos upang tulungan ka. Maniwala kang bago ka pa pumunta sa isang lugar ay nauna na sa iyo ang Diyos. Trust everything to God. This is the foundation and the source of real peace. Dito nagmumula ang malalim at tunay na kapayapaan, yung kumpletong pagtitiwala natin sa Diyos. Everything in this world changes. Only God does not change. Napakarami pong mga sinasabing bad scenario, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Napakaraming mga sinyales na nagsasabing malapit na ngang magwakas ang daigdig. Alam nyo ba sa 2033, year 2033, ilang taon pa ba yan from now? 8 years. Naabutan yun pala. 8 years. Alam nyo ba na in year 2033, yun nung mangyari yung Pentecost, saan ay isinilang ang iglesia. Celebrate ang 1,000 years ng pagsilang ng iglesia. Meron po mga nagsasabi, baka yun ang time na babalik na ang ating Panginoon. No one knows. Sa Diyos lamang natin maaaring ipagkatiwala ang ating kasalukuyang buhay
ang ating buhay sa kinabukasan at ang ating buhay higit sa lahat, buhay sa walang hanggan. Kung nasa iyo, kapatid, ang ganitong katiyakan, nasa iyo ang tunay na kapayapaan. Ang kayamanan, ang kapangyarihan, ang katanyagan, they are all props. Tanging sandigan ng kapayapaan ay ang ganap na pagtitiwala sa Diyos. Do you have complete trust in God? Do you trust your life in Him? Kung maimbento ng Wright brothers ang first airplane, nag-invite sila ng mga kaibigan, mga kakilala, mga kamag-anak, para ipakita yung unang aeroplano. Yan ang first time na paliliparin nila ng Wright brothers yung aeroplanong kanilang inimbento. Nandun yung mga tao. Sabi nung isa sa Wright brothers, sino sa inyo ang naniniwala na itong steel na ito, bakal yung aeroplano, di ba? Sino sa inyo ang naniniwala na ito'y mapapalipad namin at dadalhin kami sa isang malayong lugar? Sino sa inyo ang naniniwala na kayang gawin yan ng aeroplanong ito? This thing that we invented. Taasa ng kamay, lahat naniniwala. Mga kaibigan nila yun, mga kamag-anak, mga naniniwala sa kanila. Taasa ng kamay. Susunod na tanong, this airplane, sabi nung isa sa Wright brothers, dalawa sila, di ba? Can accommodate 5 passengers. Pero may 3 pa, di ba? Who among you will join us in the first flight? Walang nagtaas ng kamay. Naniniwala lang sila na tataas yun. Pero hindi nila kayang ipagkatiwala ang buhay nila na sila'y sasakay doon. Kaya yung unang flight ng first airplane, yung Wright brothers lang ang sumakay. Trust your life to God. Sa Jeremiah 6:10, sabi doon, peace, peace, they say, when there is no peace. Kapayapaan, kapayapaan, sinasabi nila, pero wala namang kapayapaan. But yes, there can be peace. The 7 last words of Jesus on the cross reveal to us the 7 secrets of experiencing peace. Be understanding of the situation of others. Be generous to those who are in need. Be with the people you love. Be open to God. Bring to Him your questions, even your doubts. Be attentive to your physical needs. Be totally committed to what you do. And be trusting to God. Sa pamamagitan ng kanyang 7 huling wika na ibigay sa atin ni Jesus, ang tunay na pinagmumulan ng kapayapaan. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.
Atin pong ihanda ang ating mga offering. Dito po yung ating ipapanalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon because you made the ultimate sacrifice, Panginoon, para sa aming lahat. Lord, thank you for giving your life, O God, para kami po yung magkaroon ng kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, sa aming pong pagbibigay ngayong umaga na to, salamat po dahil naniniwala po na kayo po ay malulugod, kayo po ay aming mapapangiti. Dahil ngayon po ay ibibigay po namin ang best namin para sa inyo. Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ang aming mga negosyo, ang aming mga trabaho, ang lahat po ng aming tinatangkilik. Salamat po dahil ang biyaya mo ay aaapaw, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon, again, katulad mo, Panginoon, kinukumit po namin sa inyong mga kamay ang aming mga buhay, Panginoon. Salamat po. Gusto lang po namin ibalik sa inyo ang pinakamataas na papuri, Panginoon, at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magbigay sa ating Panginoon. Opo. Papasa po natin yung mga basket. Salamat po. Naniyahan po ang lahat na tumayo sa pag-awit ng ating closing hymn, The Old Rugged Cross. Santos, aking
kapatid, tayo pong lahat ay patuloy na manalangin. Panginoon Diyos, aming amang mabuti sa lahat. Sa pagtatapos po ng aming gawain, aming pasalamatan at purihin sa napakaganda at dakilang araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa isang pagsamba na pinaniniwalaan namin na sinamahan mo kami, Panginoon. Ngayong buhay, banal na Espiritu, ang pumagitna sa aming lahat upang ang bawat bahagi ng aming pagsamba ay naging makabuluhan sa bawat isa. Sa magang ito, Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa isang makabago at napapanahong revelasyon mula sa mensahe mong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang 7 huling wika ng aming Panginoong Yesus doon sa krus. Salamat sa 7 kapahayagan na ngayong umaga ay aming tinanggap. At pinapaalalahanan kami at inaakay kami na tunay na ito ay aming maipamuhay sa aming kanya-kanyang mga sariling buhay. Salamat po sapagkat mula sa unang wika ay pinaalala sa amin, Panginoon, ang kahalagahan ng pag-unawa sa aming kapwa. Ano man ang sitwasyon ng mga taong aming nakakasalamuha, Panginoon, mahalaga ay maunawaan namin ang kanilang kalagayan. Sa gayon na hindi kami madala sa madaling paghusga sa kanilang mga buhay. Salamat din sa pangalawang wika ay inaakay kami, Panginoon, na dagdagan ang aming radical generosity. Bukas palad kaming tumulong at mag-alay ng aming makakaya sa bawat nangangailangan na aming mga kapwa-tao. Kaya din, salamat sa ikatatlong wika na nagpapaalala sa amin kung ganong kahalaga ang aming pamilya. Salamat po, Panginoon. Sa iyong pagkapako sa krus, ipinakita mo kung gaano kahalaga, Panginoon, aming mga mahal sa buhay, sa tahanan, aming mga magulang, mga kapatid, mga anak, buong sambahayan. At ikaw po, Panginoon, ang magpapaalala sa amin na huwag kami makalilimot sa kabutihan na aming naranasan na pinadaloy mo sa pamamagitan ng aming mga magulang na ito, Panginoon. Salamat sa iyo. Kaya din, Panginoon, salamat sa iyong ika-4 na wika ay inaanyayahan mo kami na aming buksan ang aming puso sa iyo. Sapagkat kailanman hindi ka nagkait sa amin, O Diyos. Na sa lahat ng aming pangangailangan, bukas ang iyong pintuan, you have an open arms to welcome us at dalhin sa iyo ang lahat ng aming nasa sa aming puso, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Muli, inaanyayahan mo kami na mag-unload ng lahat ng mga kabigatan, mga dinadala na nasa aming mga buhay. Sapagat tanging ikaw lamang, Panginoon. Ang maaaring magbigay ng kalutasan at katugunan sa lahat
ng aming mga pangangailangan. Purihin ka, Panginoon. We praise you, Lord. Ngayong umaga, Panginoon, pinaalalahanan mo rin kami kung gaano kahalaga ang aming pag-aalaga sa aming mga katawang pisikal. At kung kami nagnanais na maglingkod sa iyo ng matagal, Panginoon, mahalagang kalingain din namin ang aming mga sariling pangangailangan. At ikaw din po, Panginoon, ang magkakaloob ng mga pangangailangan ito. Walang ibang panggagalingan because every good and perfect gift comes only from you, that we may be able to serve you effectively and efficiently if our bodies are in good condition. Ika-6 na wika, Panginoon, salamat sapagkat tinuturuan mo kami, Panginoon. Pinapaalala mo sa amin kung ano yung aming napasimula na paglilingkod sa iyo. Kailangan kami ay maging malalim at committed sapagkat nais mong kami makarating sa finish line. Nakasama ka. Salamat po, Panginoon, sa paalala mo ito. Tulungan mo kami na kung kami dumarating sa panahon ng mga pagtatanong, mga pagsubok sa paglilingkod, ipaalala mo na nariyan ka. At kasama ka namin, Panginoon. Lagi po naming alalahanin ang pangako mo sa Biblia that you will never, never, never forsake and leave us, Lord. Panginoon, ikaw nakakaalam ng lahat ng aming pinagdadaanan, lahat ng aming pangangailangan. At ikaw din, Panginoon, ang may hawak ng susi at solusyon sa lahat ng ito upang kami ay makapagpatuloy sa aming commitment sa iyo. And with your last word, Panginoon, you challenge us again to trust you with all of our hearts, to lean not on our own understanding, to trust you in everything that we do. Salamat po sa iglesyang ito, ang Christian Solidarity Fellowship. Nasa unang pagkakataon na idaos namin ang pag-aalala sa huling 7 wika. Alam po namin, this will be another fresh start upang kami ay patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon, sapagkat sa aming buhay, ikaw lamang ang tangi naming maaaring pagkatiwalaan 100% ng aming buhay. Kaya po sa aming paghayo, Panginoon, sa pagtatapos ng aming gawain, Panginoon, lahat po ng bahagi ng mensahe aming tinanggap, ang dalangin namin ay huwag lamang itong pumasok sa aming mga tainga, kundi bagos ito'y manatili sa aming mga puso at gawin naming gabay, gawin naming angkla, gawin naming kalasag sa patuloy naming paglilingkod at pagsunod sa iyo. Pagpalain mo ang kabuuan ng iglesyang ito, ang sanktuaryong ito. Pagpalain mo, Panginoon, at patuloy kaming mabuhay para sa iyong karangalan at para sa iyong kapurihan. Panginoon, ito po ang aming panalangin, ito po ang aming samo at hibik. Kalakip ang taos-pusong pagpapasalamat sa makapangyarihan at matamis na pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise
mensahe ng krus ng ating Panginoong Hesus sa kanyang huling 7 wika. Tanggapin niyo ang pagpapala at pag-iingat ng Diyos. Naway kahabagan niya kayo at laging subaybayan. Lingapin at bigyan ng kapayapaan na nangagsisihayo sa katatagan, tibay at di natitinag na pananampalataya sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Taglayin ang buhay na pag-asa sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. At kayo nga'y magsihayo sa kabaguhan ng buhay na ang pinaparangalan ay ang nag-iisang Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig, ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen. Paalala po sa ating lahat na sa Sunday, tayo po ay magsasama-sama ng 5 a.m. So, wala po pupunta ng alas 9, pupunta po tayo ng 5 a.m. At as much as possible po, magsuot po tayo ng puti. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.